Refreshing Grace Gate Worship. You make all things so beautiful. The bright blue sky, the flowers bloom. Your fingerprints on all creation, so marvelous and true. And this gathering this afternoon, oh God. Lord, that's why, Father, we want to exalt you. We want to worship you. We want to give our all to you. Lord, we surrender to you, oh God. And we submit, Lord, everything that we're going to do this afternoon. Lord, kayo nga po, Panginoon, have your way and your will be done in our lives, in the lives of your people. Continue to touch our lives and continue to change people, continue to transform us into the person that you want us to be, oh God. Panginoon, marami pong salamat. Nawa, Panginoon, pagpalain niyo po ang bawat isa na narito, maging ang mga parating Panginoon sa place na to, Lord. May your traveling mercy be upon them. And as we, Lord, continue, Lord, sa aming pong gawain, Panginoon, nawa ang banal na spirito, ang siya pong dumaloy, ang siya pong magpa-experience sa amin ng inyo pong kabutihan, ng inyo pong pagtuturo sa bawat isa sa amin. Lord, nagpapakumbaba kami sa inyo po namin, ibinabalik lahat po ng kapurihan, lahat po ng pasasalamat sa tanging pangalan ng inyo pong anak na si Jesus. Amen. Good afternoon, everyone. Pwede po bang, bago tayo umupo, pwede bang tingnan nyo yung inyo pong nasa harapan, yung inyo pong nasa katabi, pwede bang batiin nyo siya ng a blessed Sunday, kapatid. So, parang reunion, so pwede na po tayong makaupo. And this afternoon, we're going to invite our guest speaker. Our guest speaker, our lead pastor, Pastor Henry Alumbro, who's going to deliver the Word of God this afternoon. Okay, magandang hapon ulit sa bawat isa. We'll go to the Word of God this afternoon. At ang aking text is a very common text that would be can be found in 2 Timothy 3:15 to 17. That says, all scriptures is God-breathed and is used for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the man of God may be thoroughly equipped for every good work. Bakit Word of God? Kasi nga sabi ng Bible, Jesus is the bread of life, and the Word is important sa survival ng isang tao nang sinabi niya na hindi na lamang tayo mabubuhay sa tinapay kundi sa salita ng ating Panginoon. Naririnig ba ako dyan sa likod? Okay naman. Tapos sabi ng Panginoon that His food is to reach other for the glory of God. Is reaching out people for God. Yan po yung kanyang pagkain. And then, ano ba may contribute ng isang pagkain pisikal sa ating katawan? Na sa kabila
no, sa buhay nating spiritual, kailangan din natin kumain ng pagkain. That is the Word of God. Ibig sabihin nun, kung may benefits dito sa ating physical, yung spiritual na pagkain ay meron ding benefits yun. So, magkasundo ba tayo doon? Na hindi pwedeng isang tao kain lang ng kain, no? Tumaba na, lumusog na, pero yung kanyang spiritual ay payat na payat, no? Sa bagay sa ngayon, kailangan natin, 'di ba, yung mapayat tayo, 'di ba? Para sabi ng iba, physically fit. Pero ang pangit ng kaluluwa na patay na 'di ba, payat, 'di ba? Nakita na ba kayong kaluluwang payat? Yung kaluluwang payat, kunti lang, kung hindi man zero, kunti ang nalalaman sa salita ng Panginoon para sa kanilang mga buhay. And I hope this afternoon all of you ay mataba, no, sa harapan ng Panginoon. Maybe I can talk about facets of benefits, no, from the Word of God. Kanina binasa natin that the Word of God, the Bible, is God's breath. Allow me to introduce a very maikli lang, no, na pag-discuss patungkol dito kasi malawak po ito, no, pag-usapan natin. Pero padaan lang natin. God's breath, ibig sabihin nun, ang salita ng Panginoon, which is the Word of God, which is the Bible, which is the Scriptures, ay kinasihan ng Diyos. In fact, nakalagay doon all. From Genesis to Revelation, all. Yun po yun ay kinasihan ng Panginoon that everything that is written there came from God Himself. Okay? So, sa 66 books in the whole Bible, wala kang itatapon doon. Dahil andun lahat, bawat libro na yan, mayroong purpose, mayroong aral, at mayroong maiko-contribute sa ating spiritual na buhay. So, all scriptures, while others are saying that, it contains the Word of God, but the Word of God, mismo sabi niya na all, from Genesis to Revelation, all, kinasihan ng Diyos. And there are at least, siguro, kulang-kulang 40 authors. There are fishermen, there are physicians, shepherds, prophets, from 1,500 years span of writing. Sino ba ditong writer? Sumulat ka sa iyong minamahal. Meron ba bang ganon ngayon? Wala nang love letter ngayon, di ba? Text. Nag-compose ka ng text mo sa iyong minamahal for 1,500 years. Ang alam ko yung nagbibilang ng libo-libo, yung mga nag-aantay, di ba? O asan ka na? 10 years na. Hindi ka pa dumarating. But yung mga kapatid, the Bible was written in a span of 1,500 years. Meron na buhay, sumulat, namatay, merong sumunod, buhay. Pero there's this kind of unity. Yung salita ng Panginoon, it talks about one message, the message of salvation, and then the life of the Lord Jesus Christ. Naku, pag pinag-aralan yung Bible, matutuwa po kayo. So, it is God's breath. Ang susunod dyan ay, nakalagay dito? It is useful for teaching. A pastor or a Bible teacher cannot teach any other doctrine. I cannot teach you with my own written songs. Naintindihan nyo ba yun? Although kahit na ang ganda pakinggan,
tagos sa puso, you will not grow in that material. Right? Yung pwedeng gagamitin lamang na tayo ay matuturuan na walang halong personal, no? Ay magagaling lamang sa salita ng Panginoon. For teaching. For example, ano ang teaching dyan? Padaanan lang natin, Minsan naman tayo naging bata, di ba? At naging anak ng ating mga nanay at tatay. Anong sabi dyan? Children, obey your parents in the Lord. Alright? For this is right. Sabi ng salita ng Panginoon. So, walang pag pinag-aralan ng isang bata yan, o yung tatay o nanay sasabihin sa anak, walang pwedeng magreklamo doon. Kasi, salita ng Panginoon yun eh. Sabi ng Lord. Sabi ni Jesus. Okay? Sabi ng salita ng Panginoon, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Kapag hindi ka sumusunod pala, wrong ka. Ganun na kasimple. Tama, di ba? Honor your father and mother. Sa ngayon, ang yayabang ng mga bata, di ba? Okay? Nagkaroon lang ng knowledge ng kaunti. Ang yabang na. Di ba? For example, yung tatay, walang masyadong alam sa math. Tapos siya nakapag-aral sa math. Ang gagawin ng bata na yan, Tay, 1 plus 1. Hindi ko alam, anak. Ay, wala ka. Di ba? Yung mga ganun. So, honor your father and mother. Bigyan nyo sila ng kanilang deserve na pagtrato. Kahit ano man yan, di ba? Honor them. Lalo na mas maganda kapag ang tatay at nanay mo ay Kristiyano. What is that? What is honoring? It is the first commandment with a promise. Anong promise sa mga nag-o-obey at nag-o-honor sa Lord? Sa parents? It may go well with you and that you may enjoy life on earth. Kaya maraming mga anak, mga siblings na napariwara, naging drug addict, naging sa Pilipinas kasi as I shared one time, walang king sa Philippines, mayroon lang dito Lord, di ba? Naging alaga ng drug lord, naging alaga ng gambling lord. Alam mo yon? Okay? So, ganon. But your life will be prolonged dahil sa pag-honor, because that is the promise of God. And it came from Proverbs. Alright? Now, fathers, nasaan na ba tayo? Do not exasperate your children. Instead, bring them up in the training and instruction of the Lord. Yung mga father pala, sila yung pinaka-key person in the family. Yung nangunguna na sabihin na, anak, simba tayo. Anak, let's memorize this verse. Anak, ganito. Di ba? So, dapat, it's not the other way around na yung children ang aakay, ang aakay sa father. Yung father dapat magiging siya doon. Siya dapat ang mangunguna talaga. Now, let's go to Ephesians 6:1. Ay, nadoble lang dito, Fathers and then slaves. Sino dito mga alipin? Mga alipin ng pagmamahal. Ayan, mga slave. Sino dito naging katulong? Mahirap kaya walang katulong, no? Kanina, pawis na ako diyan. Kung nakita nyo lang ako kanina, grabe, sobra. No? Pawis na pawis. Mahirap na walang katulong. Kahit na may katulong ka pa. But sabi dito, slaves, obey your earthly masters with respect and fear.
And with sincerity of heart, just you obey Christ. Ang mga slaves pala, yung mga, wag na lang, no? Pangit kasi yung term na slave. Okay? Ano na lang yung mga kasambahay? Parang tunog, sambahay. Okay? Ganyan. So, dapat pala mga Christians din sila. Amen? Pag nandun sa bahay, sa pamamahay mo, na mayroong kang kasambahay, dapat pala Kristiyano din sila. Kasi, there will be a common thing, no? To obey Christ. Hindi nila maintindihan hanggang hindi sila Kristiyano. Right? Pero, the common thing kasi, the Bible says, yung the common thing na meron tayo, si Jesus lang. Si Jesus yung common denominator natin. So, sabi sa, obey them not only to win their favor when their eye is on you, but like slaves of Christ, doing the will of God from your heart. Mamaya kasi, during the other session, pag-uusapan naman. Pero, pahapyaw na lang, parang introduction doon sa second sessions natin. Second session. Maraming nagtatrabaho na masipag lang sa harapan ng kanilang master. Amen. Amen. Nagbibisi-bisihan. Pag wala yung master, hindi nagtatrabaho ng maayos. May tawag sila dyan eh. Parang, mamaya na lang. Si pastora na lang. Patungkol sa mga trabaho, hindi ko pakailaman. No? So, pangalawa dito, next to this is, this applies to all. Serve wholeheartedly as if you were serving the Lord, not men. So, mga secular job ka, kung anong mga trabaho meron ka, magtrabaho ka na para sa Panginoon. Hindi para sa amo mo, kundi para sa Panginoon. That would be the attitude. As if you were serving the Lord, not men, because you know that the Lord will reward everyone for whatever good he does, whether he is a slave or free. So kahit hindi ka katulong or hindi ka alipin, di ba? Pareho lang din kayo dapat ng attitude in. So, what is that? Yung Word of God, meron siyang pagtuturo. Example lang ito kasi mas marami tayong pag-usapan, no? Abutin tayo ng 1,500 years sa pag-uusap patungkol sa mga bagay-bagay na tinuturo ng Lord sa atin through the Bible. Okay? So, pahapya lang ito that the Word of God is a source of teaching. Walang magkakamali kapag salita ng Panginoon ang gagamitin. Alright? Hindi salita ng kung sino, salita ng Panginoon. You go to Proverbs, for you to be guided sa iyong buhay, ang dami kang makukuha doon. Ang dami kang mapupulot na teaching. Alright. Now, ito, ayaw ng iba. Next is rebuking. Rebuking, yeah. Ang sabi nga ng Proverbs 27, 5-6, better is open rebuke than hidden love. Wounds from a friend can be trusted, but an enemy multiply kisses. Ang sabi ng Bible, ang sabi ng Proverbs. Okay? Now, yung mga bata, please lang, may panahon kayo mamaya. Okay? Ako muna magsisigaw dito. Naririnig nyo pa rin ba ako? So, maraming hindi pumupunta sa church na pinapangaral ang salita ng Panginoon. Alam nyo bakit? Lalabas kasi sila na duguan. Papasok na, ang ganda-ganda ng aura mo pagpasok mo, di ba? Nung narinig mo na salita ng Panginoon, through teaching and rebuking, uuwi ka. Tapos,
dugo, naduguan ka talaga. Dugo yung puso mo, dugo yung utak mo. Alam mo bakit? Lahat tumatama sa iyo eh. Kung hindi mo naintindihan at hindi mo dadaanan na ang salita ng Panginoon pala, pwedeng, ano ba tawag dito? Ilonggo kasi, sumakit sa iyo. Okay? Pwede kang saktan. So usually, iniiwasan natin itong rebuke. Sabi na lang natin, kapag nagkamali ang isang brother or sister in the church, pinapasensyahan na lang natin. Pero but it is, giving them more room for mistakes. So kapag love mo isang person, kailangan rebukein mo sila, sabi siya, oy, mali yung ginagawa mo. Alam niyo si Pastor Henry, ang rebukein kasi ilagay mo nga yung isang comment dyan. Yeah. Open rebuke is better. Like here. Parang andito ata sa akin. It says that open rebuke speaks of straightforward, direct correction of another person's wrongs without reserve or secretiveness. Alam nyo, kung close lang kayo sa akin, si Pastor Henry, direktahan talaga ako magsalita. Hindi ako paliko-liko. Kaya pag minsan yung mga leaders sa church, pag nagbigay ako ng correction, ang mistake ng isa ay pag-correct ko, kino-correct ko na para sa lahat. Para yung the rest of the leaders in the future, alam na nila na mali yun. Okay? So, hindi ako yung pakialam ko sa'yo talaga. Alright? Kapag mali ka, sasabihin ko talaga sa'yo, straightforward na sasabihin ko sa'yo, na hoy, mali ka. Anong gusto nyo? Yung isang kaibigan o isang pastor nyo na kahit na lugmok ka na sa iyong kasalanan, nasa putikan ka na, para ka nagsiswimming, sa isang swimming pool na puno ng palaka, ganyan nakadiri yung buhay mo, tapos pabayaan ka na lang, sasabihin pa rin sa iyo na, okay lang yan, okay ka pa rin. Hindi pare, hindi kapatid, hindi okay yon. Mas maganda na magkaroon ka ng isang leader, isang pastor, o isang asawa, kasama mo na prangka, kasi kailangan natin ma-rebuke. Not sometimes, but all the time. Okay lang ba kayo? You will still love the Lord or love the Word of God kahit na ganun yung usapan? That the Word of God, is a two-edged sword, very sharp, na pwede kang walang sinabi yung samurai dyan, mga kapatid. Pag sinap ka ng Lord, masasaktan ka ng tama. But okay lang kasi si Lord naman, di ba? Tama, di ba? Can I hear amen for that? Yung amen nyo, talagang totoo yun, prangka tayo, okay? Now, sabi nga dito, in 11:12 of Proverbs, for the Lord corrects those He loves. Pag binabayaan ka na ng Lord, hindi kanya dinisdiscipline, hindi kanya kinokorek. Pero tayo, na alam ko naman lahat naman tayo nagmamahal sa Diyos. Tama, di ba? Do we love God? All of us love the Lord. And the reason why we're here, kasi mahal natin ang Panginoon. Tama, di ba? Magpa-correct tayo sa Lord. Kahit na, marami kasi kaming senior dito. Ako kasi, senior na ako. Asan na yung isang senior dyan? Taas kamay. Meron pang senior dyan. Wala pa? Ako senior pastor, sila talaga yung totoong senior. Kahit matanda na tayo,
kahit may edad na tayo, pakorek pa rin tayo. Kasi tendency sabihin natin, oy, papunta ka pa lang anak, pauwi na ako. Kaya bang natin ganyan, di ba? Pero maraming kulang sa atin. Pakorek tayo sa ating Panginoon. When we read the Bible, masasaktan tayo, pero okay lang. Di ba? Tama? Okay, now, number 4, correcting and training in righteousness. 1 Timothy, sabi ng 1 Timothy dyan, teach these things and insist that everyone learn them. Don't let anyone think less of you because you are young. But be an example to all believers in what? In what you teach, in the way you live, in your love life, in your faith, in your purity. So sabihin natin, for the young people, sabihin natin, oh, I'm a young professional. I'm just a young people. Kapag ako magsalita sa matatanda, hindi nila ako papakinggan. But yun, sabi ng salita ng Panginoon, Paul was talking about this to Timothy. Sabi niya, magiging example tayo. Tayo magiging example sa ating, sa lahat ng mga believers. Kung anong tinuturo natin, ay di tayo din mag-live what we teach. Well, in fact, we cannot teach what we don't have. Mauna muna sa atin bago we teach and bago we preach. Alright? In the way you live, paanong pamumuhay. Pag minsan, ang saint natin, ang connotation ng saint is mayroong halo dito. Yung holy. Oh, holy. Okay. Palaging huli sa gawain. Okay. Holy. And our life must be an example also. Ang ating pagmamahal sa brethren, ang ating pagmamahal sa Lord. Yung may magsasabi sa iyo, sa ibang mga taong, alam mo si Sister Kwan, grabe yan magmahal sa Lord. Ay, si brother ganito, matindi yan magmahal sa Lord. Matindi yan magmahal sa pamilya. Alright, so, sige. Your love, your faith in the Lord, and your purity. Ano bang purity? Ang purity, I think, hindi lamang doon sa sexual, no? But yung purity that is connected to the holiness of God. Pure heart. Okay? So, panatilihin natin yan. Anyways, and number 5, Ephesians 4, ito equipping for good work. Bakit kaya nasa church tayo? Bakit kaya we need the Word of God? It is because of this. He is the one who gave the gifts. God is the one who gave these gifts to the church. He gave the apostles. He gave the prophets. He gave the evangelists and the pastors and teachers. Their responsibility is to equip God's people to do His work and build up the church, the body of Christ. Until we come to such unity in our faith and knowledge of God's Son that we will be mature and full grown in the Lord, measuring up to the full stature of Christ. May purpose kung bakit nasa church tayo. May purpose kung bakit nagbabasa tayo ng Bible. Okay? Kung ang tagal-tagal mo na sa Lord, tagal mo na nagbabasa ng Bible, pero hindi ka pa rin nakaabot doon until we come to such unity in faith and knowledge. Magkaiba-iba yung ating faith level dahil yung iba nahuli sa pag-alam sa salita ng Panginoon, yung iba naman advance. So, hindi magka-level. Do you understand? But we come to the point that all of us have this level, balanced knowledge of our Lord Jesus Christ. Saan natin nakukuha yan? Di sa pagbabasa ng salita ng Panginoon.
Amen? Sa pakikinig. Alam nyo, kahit wala kayo sa church, kahit nagpe-Facebook lang kayo, you can stumble upon the Word of God. Kasi maraming nagti-TikTok, maraming nagpo-post ng mga videos about the Word of God. Ay ako, nadadaanan ko yan. Sabi ko, wow, marami akong sinasisave, no? Na mga punto patungkol sa salita ng Panginoon. But yun know, mga kapatid, huwag niyong basta-basta sabihin nyo, ay bakit may evangelist? Ang evangelist kasi sila yung umaakay sa mga hindi pa nakakilala sa Diyos eh. Dadalhin sa Panginoon, tumanggap sa ating Panginoon. Tama, di ba? Evangelist. Bakit may prophets? Yung prophets kasi, siya yung nagdi-declare, no? Sa mga bagay na mga ano ng Panginoon, na mga kanya sinabi na it will come to pass. O ito, example lang, no? Sample. Aware ba kayo na gustong-gusto ng China yung West Philippine Sea? Aware ba kayo na parang may usap-usapan na magkagera? May plano na ba kayo saan kayo pupunta? Wala. Sophia, wala. Okay. Paano merong cute na missile papunta sa atin? Saan ko tatatago? Guys, ibig sabihin nun, life on earth, hindi yun sure eh. But what is certain talaga, na yung mga spiritual life natin ay naka-align sa sinasabi ng Diyos. Kasi after all, kahit mamatay man tayo, we still have, no, we still in the center of God's will and purpose. Okay? So things are coming. And then, yung sinasabi ng Lord that in the last days, signs that He will come is happening. Kung lumindol mga kapatid, yun ang tindi. Kung ang landslide ngayon, ang tindi mga kapatid. Sobra. Di ba? Yung natural calamities pag dumating, mga kapatid, sobra. Saan natin na kukuha na knowledge na yan? Is from the Word of God. But your people who are unbeliever, who doesn't read the Bible, is innocent about it. But the people of God, sige, kung ano man yan, matinding unos na darating na na-witness natin ngayon, ang sabi ng isang believer, come Lord Jesus, I am ready. Prophecies, evangelists, pastors and teachers, nilagay sila ng Lord doon sa church para tulungan tayong lumago. Amen? Kasi mayroon tayong purpose at may goal. Anong goal natin? Measuring up to the full stature of Christ. Amen? Pina-apply lang natin ang salita ng Panginoon, hindi tayo magkamali sa pagsunod sa Lord. Hallelujah. Amen. Tapusin na natin. Do you like the message? Ha? Huwag niyong i-degrade ang Bible. Huwag niyo i-degrade ang salita ng Panginoon. Because it is God the Father, it is God Himself, you know. Yun sila ang great author ng salita na meron tayo. Mahalin natin salita ng Panginoon. Amen? So para sa atin lahat, no, for the next time around, magkikita-kita tayo ulit. Tama, di ba? Magkikita-kita tayo. Ito yung pabaong ko sa inyo. For our conclusion, let's go to verse 10. Finally, be strong in the Lord, in His mighty power. All of us, put on the full armor of God
so that you can take your stand against the devil's scheme. Hindi po yung vitamin C ang kailangan natin, no? Na panglaban. Hindi rin Tide, no? Hindi detergent. Okay? Hindi joy. Kailangan natin itong power, the full armor of God, so that we can take our stand against the devil's schemes. Every day, umaatake sa atin ang mga kalaban. Okay? Now, for our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, against the spiritual forces of evil in heavenly realms. Hindi mo kaaway yung kapatid mo, maliban kung sinasaniban yon. And then you say, sa pangalan ni Jesus, rebuking kita. In the name of Jesus, in the mighty name of Jesus, go out from that, for this body, from this body. Tama, di ba? But you know, yung mga kaguluhan sa atin, yung nagcha-challenge sa atin, okay, came from the power, okay, spiritual forces. They dominate the air. Itong ano natin na to, yung atmosphere natin na to, alam bakit nandyan sila? Kasi nung nagrebelde sila Satan and all those angels, entity, spirits, dito sila sa sa tinatawag nating cosmos. So ang gagawin ng Kristiyano, kailangan palakasin ang sarili, okay, taking up the full armor every day. Saan mo makukuha yan? Sa pagbabasa ng salita ng Panginoon. Know God better, and there's no better way than to what? Read the Bible. Amen? Amen? Alam ko wala na tayong mga Bibles ngayon, di ba? Puro na lang tayo, ano mo tawag dyan? Sa cellphone, no? No? Virtual ba yun? Virtual Bible? Ganyan? So, wala niyong mga bibigat kasi sa akin may mga ganyan ko kakapal, no? Yeah. Pag dinala mo, gaganon ka. So, but, if you want a physical Bible, sabihin nyo lang, bibigyan namin kayo ng physical Bible. Okay? Just contact yung mga leaders natin sa church, hingi kayo, and by the next time, bibigyan namin kayo ng Bible. Sabihin nyo lang kung anong language, anong dialect. Okay? Pwede naman Tagalog, English, Ilonggo, ano pa? Ilocano, Chinese. Alright? Ano pa? Basta kung anong gusto mong language, i-request mo lang, no? Maghahanap kami. Okay? Pero kung meron kang magandang cellphone, you can find your own version, no? Mag-download na lang ng apps. Amen po ba? So, shall we all stand up, everyone? We will close this session kasi meron tayong young professional na nasusunod dito, no? Na gathering. So let's look to God. I will be praying for you. And then right after this, they will serve merienda, no, para sa atin. Okay? I'll pray for you. Let's look to God. Father, we thank you, God, for this day. Thank you for this afternoon. You have given us life, and we somehow are enjoying this life. And I pray, God, that this kind of life, oh Lord, God, hindi lamang sa physical, but God, sa spiritual, ay may dagdag namin, Panginoon, na ma-strengthen kami so that, Lord, we can understand more yung mundong ito, and we can understand more, oh God, your plans about sa amin. And God, we thank you for reminding us once again that all the scriptures from Genesis to Revelation came from you.
that all those 1,500 years, Panginoon, na nangyari, na dumaan, Panginoon, ay there will be one message, and that message of unity, O Lord God, is all about your Son. And God, this afternoon, Lord, usher us more, Lord God, and give us time, Lord, to meditate on your word so that we can grow and we can grow tall, Lord God, in the knowledge of you at Panginoon lalo, O Diyos, sa aming spiritual na buhay. God, I pray for everyone that you will bless them. I pray, God, that you will answer their request. I pray, oh God, that you will meet their needs. I pray, oh God, that you will promote them. I pray, oh God, that you will grant every one of us healing for our body and healing for our spiritual life, Panginoon, and sickness. I pray, God, that you will bless every family that is present right here. Pagpapalain mo ang tatay ng pamilya, ang nanay, ang mga anak, O Diyos. I pray that there will be much supply of finances, O God. I pray, God, that there will be wisdom for every one of them. I pray, God, for protection upon them. Lord, sa lahat, sa bawat isa sa kanila, ngayong hapon ito, Panginoon, ay tinatalaga ako na ipagpapalain niyo ang kanilang mga buhay. Ito pong dalangan namin sa pangalan ng iyong anak na si Kristo Jesus Ama. Amen at amen. God bless you all. God bless you all. Thank you po, Pastor Henry. Ayan, God is good? All the time? Ayan. It's giving time po. So, gusto ko lang basahin po sa inyo itong verse na to in Tagalog. Refreshing Grace Gate Worship. You make all things so beautiful. The bright blue sky, the flowers bloom. Your fingerprints on all creation, so marvelous and true. You're faithful and compassionate, slow to anger, rich in love. You paid the price so I can stand to worship you alone. I want to hear your voice again, gently calling out my name, like the rainbow that comes after rain, shows a covenant you've made. Jesus, my all, my Lord and King, I give my life, my everything. You're the treasure that my heart will seek. You're the reason that